Isang gabi, isang aksidente, isang katotohanang mas matalas pa sa scalpel. Akala ni Elena, ang pagliligtas ng buhay ang pinakamahirap na bahagi ng pagiging doktor. Pero paano kung ang mga taong kailangang iligtas ng iyong mga kamay ay ang dalawang taong pumatay sa iyong puso? Sa gitna ng dugo at luha, mabubunyag ang isang lihim na wawasak sa pamilyang inakala niyang buo. Handa ka bang saksihan ang muling pagbangon ng isang babaeng itinuring na tuntungan, pero muling lilipad bilang isang agila? Ito ang sugat sa puting damit. Makakayanan mo bang harapin ang katotohanan? Hindi mo ba naiisip na baka makahalata si Elena? Matalino siya, Mateo. Baka mabuko tayo. Ang boses na yon, mula sa isang voice record sa cellphone pa rin ni Mateo, ay tila isang matalas na patalim na humiwa sa katahimikan ng ER isolation room. Malamig, malinaw, at puno ng panunukso. Sinundan yon ng tawa ni Mateo. Ang tawang dati ay nagpapatibok ng puso ni Elena sa tuwa. Ngunit ngayon ay nagdulot ng isang matinding pangangatog sa kanyang buong katawan. Huwag kang mag-alala, Isabela. Masyadong abala si Elena sa pagliligtas ng mundo sa ospital na ito. Basta't ibinibigay ko ang atensyong kailangan niya paminsan-minsan, hindi niya mapapansin na ang perang pinagpuyatan niya ang nagpapakain sa atin sa mga hotel na pinupuntahan natin. She's just my personal ATM, honey. Nabitawan ni Elena ang hawak niyang gunting na panggupit ng tela. Hindi ito naglabas ng malakas na tunog dahil bumagsak ito sa tumpok ng mga madugong damit ni Mateo na kakarating lang mula sa eksena ng aksidente. Ang kanyang mga kamay, nakilala sa pagiging matatag at tumpak kahit sa pinakamahirap na operasyon, ay nagsimulang manginig ng hindi kontrolado. Sa loob ng bulsa ng kanyang puting gown, naroon ang isang maliit na kahon ng mamahaling relo, isang regalo na binili niya para sa kanilang ika-10 anibersaryo ngayong gabi. Isang regalong pinag-ipunan niya mula sa sunod-sunod na double shift at overtime. Lumingon siya sa kama kung saan nakahiga ang kanyang asawa. Si Mateo, na may benda sa ulo at mga galos sa muka, ay mahimbing na natutulog dahil sa sedation. Sa kabilang kama, 3 hakbang lang ang layo, ay nakahiga si Isabela, ang kanyang kapatid sa kasal, ang asawa ng kapatid ni Mateo. Ang suot nitong bestida ay punit-punit na, ngunit ang hindi maikakailang katotohanan ay nakasabit sa leeg nito. Isang kalahati ng pusong ginto na pendant, at sa leeg ni Mateo, na kailangang linisin ni Elena mula sa natuyong dugo, ay naroon ang kabiyak ng pendant na yon. Isang pirasong alahas na hindi kailanman nakita ni Elena sa kanyang asawa. Ang bawat hininga ni Elena ay tila paglunok ng mga bubog. Ang amoy ng antiseptic at dugo na dati ay bahagi ng kanyang pang-araw-araw na buhay ay biglang naging nakasusuka. Nararamdaman niya ang init ng mga luhang pilit na kumakawala sa kanyang mga mata, ngunit pinigilan niya ito. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo at ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na martilyo na dumudurog sa kanyang dibdib. Paano? Ang tanong na yon ay paulit-ulit na umaaling-awngaw sa kanyang isipan. Paano nagawa ng lalaking pinangakuan niya ng buhay at ng pamilyang itinuring niyang sarili niya na gawin siyang isang hangal sa loob ng maraming taon? Habang siya ay nakikipaglaban sa kamatayan para sa kanyang mga pasyente, ang lalaking ito ay nakikipaglaro sa apoy gamit ang perang pinaghirapan niya. Isang yata ang pumasok sa silid, bitbit ang isang plastic bag ng mga gamit na nakuha mula sa sasakyan. Doktora, heto po ang mga gamit ni Mateo at Isabela. May nakita rin po kaming envelope sa dashboard, mukhang mahalaga. Inabot ni Elena ang envelope ng walang kibo. Sa loob nito ay isang dokumento ng pag-aari ng isang condo unit sa Taguig. Ang pangalan ng may-ari, Isabela Santos. Ngunit ang pirma ng garantor at ang lahat ng resibo ng payment ay sa ilalim ng pangalan ni Elena Garcia. Ang kanyang sariling pirma ay naroon. Pineke ng may ganap na katumpakan na tanging ang taong matagal nang pinagkakatiwalaan ang makakagawa. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng pagtitimpi ni Elena
ay tuluyang naputol. Hindi siya sumigaw, hindi siya humagulgol. Sa halip, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa kanyang pagkatao. Ang kanyang paningin ay nagdilim sa paligid, ngunit naging matalas ang pokus sa 2 taong nakahiga sa harap niya. Sila ang mga buhay na dapat niyang iligtas bilang doktor. Ngunit sila rin ang mga anay na unti-unting umubo sa pundasyon ng kanyang buhay. Dahan-dahan niyang kinuha ang medical chart ni Mateo. Ang kanyang mga mata ay nanunuot sa bawat detalye ng kondisyon nito. Isang malakas na pagkabog sa pinto ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Elena, nasaan ang anak ko? Nasaan si Mateo? Ang boses ni Doña Corazon ay umalingaw-ngaw sa hallway bago pa man ito makapasok sa silid. Pumasok ang matanda na may dalang aura ng awtoridad at pekeng pag-aalala. Ngunit sa halip na lapitan si Elena para yakapin o itanong kung ayos lang ba siya, diretso ang tingin nito kay Mateo, bago lumingon kay Isabela nang may lihim na takot sa mga mata. Elena, bakit nakatayo ka lang dyan? Gawin mo ang lahat. Iligtas mo sila. At siguraduhin mong walang makakaalam ng tungkol sa aksidenteng ito. Naiintindihan mo. Isang kahihiyan ito sa pamilya Garcia kung malalaman ng publiko na magkasama sila sa malayo. Ang utos ng kanyang biyenan, ang tono ay hindi humihingi ng pabor, kundi nag-uutos sa isang katulong. Tumingin si Elena sa kanyang biyenan. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 10 taon, hindi siya yumuko. Hindi niya sinabi ang opo, mama. Sa halip, isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Alam niyo po ba, mama? Bulong ni Elena. Ang boses ay tila isang marahang hanging nagdadala ng babala ng bagyo. Sa medisina, may tinatawag kaming critical point. Ito ang sandali kung saan ang pasyente ay hindi na kayang iligtas ng kahit anong gamot o dasal. Kanina, akala ko si Mateo at Isabela ang nasa critical point. Pero nagkamali ako. Lumapit si Elena kay Doña Corazon. Sapat na malapit para maamoy ng matanda ang dugong nasa kanyang damit. Ako pala ang nasa critical point. At sa puntong ito, wala na akong balak magligtas ng kahit sino. Eksaktong sa sandaling iyon, ang machine monitor sa tabi ni Mateo ay biglang naglabas ng isang mahaba at tuloy-tuloy na tunog. Ang berdeng linya na nagpapakita ng tibok ng kanyang puso ay biglang naging patag. Doktora, nag-aares ang pasyente. Sigaw ng yata nakakarating lang. Tumingin ang yata kay Elena. Naghihintay ng utos na simulan ang CPR o ang paggamit ng defibrillator. Tumingin din si Doña Corazon sa kanya. Ang mukha ay namumutla sa takot. Ngunit si Elena ay nanatiling nakatayo. Ang kanyang mga kamay ay nakalagay sa loob ng bulsa ng kanyang puting gown. Mahigpit na nakahawak sa regalong relo na hindi na kailanman maibibigay. Sa bawat segundo ng katahimikan ni Elena, ang pagkakataon ni Mateo na mabuhay ay unti-unting naglalaho. Ang tanong na lamang ay, pipiliin ba niyang maging ang doktor na nanumpa sa tungkulin o ang asawang tinraidor na handa ng maningil? Mamatay man si Mateo, kailangang manatiling malinis ang pangalan ng mga Garcia. Iligtas mo siya, Elena, dahil kung hindi, mawawalan ka ng karapatan sa lahat ng yaman at posisyong ibinigay namin sa iyo. Ang mga salitang yon ni Doña Corazon ay mas masahol pa sa kamatayan, habang ang matinis at walang katapusang huni ng heart monitor ay nagpapahiwatig na tumigil na ang tibok ng puso ni Mateo. Ang tanging inaalala ng kanyang biyenan ay ang reputasyon at ang perang idinudulot ni Elena sa kanilang pamilya. Walang bakas ng luha sa mga mata ng matanda, tanging pangamba lamang para sa kanyang sariling interes. Nanigas ang buong pagkatao ni Elena. Sa harap niya, ang kanyang asawa ay unti-unti nang nilalamon ng kadiliman. Sa loob ng 10 taon, ang mga kamay ni Elena
ang nagsilbing sandigan ng pamilyang ito. Siya ang nagbayad ng mga utang ng kanyang biyenan. Siya ang bumuhay sa luho ni Mateo. At siya ang nagbigay ng dangal sa pangalang Garcia sa pamamagitan ng kanyang prestihiyosong karera bilang doktor. Ngunit sa sandaling ito, nakita niya ang sarili bilang isang kasangkapan lamang, isang makinang tagagawa ng pera na pwedeng itapon kapag wala ng silbi. Doktora, ang defibrillator, ready na po? Sigaw ng yata, ang boses ay puno ng kaba. Tumingin si Elena sa monitor. Ang flatline na yon ay tila isang paanyaya ng kapayapaan. Kung hindi niya gagalawin ang kanyang mga kamay, matatapos na ang lahat. Malilibing ang lahat ng sakit, ang lahat ng pagtataksil, at ang lahat ng panlilinlang kasama ni Mateo. Isang pagkakataon ito para makawala sa impyernong kanyang kinalalagyan nang walang bahid ng dugo sa kanyang mga kamay. Ngunit muling umalingaw-ngaw ang boses ni Mateo sa kanyang alaala, ang boses sa voice record. "She's just my personal ATM, honey." Isang kakaibang lamig ang bumalot sa puso ni Elena. Hindi. Hindi pwedeng mamatay si Mateo ng ganito kadali. Ang kamatayan ay isang premyo para sa mga taong tapos na ang misyon sa mundo. At para kay Mateo, ang paghihirap ay magsisimula pa lamang. "Clear!" Ang malamig na utos ni Elena. Ipinatong niya ang mga paddle sa dibdib ni Mateo. Ang katawan ng kanyang asawa ay marahas na tumalon sa bawat boltahe ng kuryenteng dumadaloy dito. 1, 2, 3 beses. Ang pawis ay dumadaloy sa noo ni Elena, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling tuyo at matalim. Ang bawat pagbomba niya sa dibdib ni Mateo ay hindi galing sa pag-ibig, kundi sa isang matinding pagnanais na buhayin ito para harapin ang impyernong inihanda niya. Sa wakas, ang mahabang huni ng monitor ay naputol. Isang mahina, ngunit regular na tibok ang muling lumitaw sa screen. Bumalik ang kulay sa mukha ni Mateo. Ligtas na siya. Sa ngayon, salamat sa Diyos. Ang pabulong na sabi ni Doña Corazon, ngunit ang kanyang mga kamay ay agad na kinuha ang kanyang designer bag. Tila handa nang umalis ngayong maayos na ang sitwasyon. Ayusin mo ang lahat, Elena. At tandaan mo, huwag kang gagawa ng kahit anong eksena. Ang pamilya natin ay may pangalang kailangang protektahan. Hindi sumagot si Elena. Nanatili siyang nakatitig sa kanyang mga kamay na nabahira ng dugo ni Mateo habang isinasagawa ang resuscitation. Dahan-dahan siyang lumakad patungo sa lababo ng ER at sinimulang hugasan ang kanyang mga kamay. Ang tubig na dumadaloy ay naging kulay rosas bago tuluyang naging malinaw. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa salamin. Isang babaeng may puting gown, ngunit may pusong tila naging bato na sa loob ng ilang minuto. Kinuha ni Elena ang kanyang cellphone na nakapatong sa mesa. Isang notification ang bumulaga sa kanya. Isang mensahe mula sa bangko. Debit alert. 2 milyong piso withdrawn from joint account ending in 8, 8 2. Ang oras ng transaksyon, 5 minuto matapos madala si Mateo sa ospital. Sa gitna ng kaguluhan, habang siya ay nakikipaglaban para sa buhay ng kanyang asawa, may isang taong nakuha pang magnakaw sa kanya. Alam ni Elena kung sino ang may hawak ng pangalawang passbook. Alam niya kung sino ang tanging taong may kapal ng mukhang gawin ito habang ang sariling anak ay nag-aagaw buhay. Lumingon si Elena kay Doña Corazon na papunta na sa pinto. "Mama," ang tawag niya. Ang boses ay mababa, ngunit puno ng kapangyarihan na nagpatigil sa matanda. "Bakit?" Ang iritableng tanong ni Doña Corazon. "Nakalimutan niyo po ang inyong pitaka," sabi ni Elena, habang itinuturo ang bag ng matanda na tila may nakatagong sikreto sa loob. "At nakalimutan niyo rin pong sabihin na ang perang kinuha niyo kanina ay para sa pambayad sa utang ni Mateo sa mga sugarol o para sa pambayad sa kondo ni Isabela?" Nanlaki ang mga mata ni Doña Corazon.
Ang kanyang mukha na kanina ay puno ng kayabangan ay biglang napalitan ng takot. Paano mo nalaman? Lumapit si Elena. Ang bawat hakbang ay tila tunog ng isang orasan na malapit ng tumunog. Sa ospital na ito, ako ang nagdedesisyon kung sino ang mabubuhay at sino ang mamamatay. At sa pamilyang ito, Mama, ako ang nagdedesisyon kung sino ang mananatiling mayaman at sino ang magugutom sa kalsada. Biglang bumukas ang pinto ng ER at pumasok ang isang pulis. Doktora Elena Garcia, kami po ay nag-iimbestiga sa aksidente. May nakita po kaming illegal substance sa loob ng sasakyan ni Mateo Garcia. Kailangan po naming kunin ang inyong statement bilang asawa. Tumingin si Elena kay Doña Corazon na tila hihimatayin sa takot. Alam ni Elena na ang susunod na sasabihin niya ang magpapasya sa kapalaran ng pamilya Garcia. Maaari niyang protektahan ang mga ito o maaari niyang bitawan ang unang bato na wawasak sa kanilang lahat. Huminga ng malalim si Elena. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang hinaplos ang stethoscope sa kanyang leeg. Officer! Ang simula niya, habang ang isang matalim na sulyap ay ipinukol niya kay Doña Corazon. May mga bagay po kayong dapat malaman tungkol sa aking asawa at sa aking biyenan. Walang kahit anong dumi ang dapat dumikit sa pangalan namin, Elena. Linisin mo ang kalat na ito kung ayaw mong ikaw ang mawalan ng lahat. Ang tinig ni Doña Corazon ay tila isang malapot na lason na pilit isinusubo kay Elena. Sa gitna ng malamig na pasilyo ng ospital, habang ang amoy ng lansa, dugo at sanitizer ay humahalo sa hangin, ang tanging iniisip ng kanyang biyenan ay ang kinang ng kanilang apelyido. Walang puwang ang katarungan, tanging ang pagkukubli sa katotohanan. Tumingin si Elena sa pulis na naghihintay ng kanyang sagot. Ang opisyal ay may hawak na maliit na plastic sachet na naglalaman ng puting pulbos na nakuha mula sa upholstery ng sasakyan ni Mateo. Isang ebidensyang sapat na para ibaon ang kanyang asawa sa likod ng rehas. Nararamdaman ni Elena ang bigat ng pagpipilian sa kanyang dibdib. Isang salita lang at matatapos na ang pagpapanggap. Isang pag-amin lang at guguho ang tore ng mga Garcia. Ngunit bago pa siya makapagsalita, hinawakan ni Doña Corazon ang kanyang braso, isang mahigpit na pagkakahawak na tila isang tanikala. Officer! Ang singit ng matanda. Ang boses ay biglang naging malambot at puno ng pekeng pait. Ang aking menugang ay pagod na. Shock pa siya sa nangyari. Ang mga bagay na nakita nyo, baka sa driver iyon o sa kung sinong nakisay sa sasakyan. Hahayaan muna namin ang aming mga abogado ang makipag-usap sa inyo. Naramdaman ni Elena ang pagkasuklam. Tumingin siya sa kanyang mga kamay, ang mga kamay na ginamit niya para pagdugtungin ang buhay ng lalaking nagnakaw ng kanyang dangal. Ang bawat patak ng pawis niya sa operating room ay tila naging barya na ipinambibili ni Mateo ng kanyang sariling kapahamakan. Sandali lang po, officer. Ang mahinahong sabi ni Elena. Ang boses niya ay walang emosyon. Tila isang makinang nagbabasa ng resulta ng lab test. Bilang asawa at bilang doktor na tumingin sa kanya, kailangan ko munang suriin ang toxicology report ni Mateo. Doon natin malalaman kung ang gamot na nakita niyo ay nasa loob na ng kanyang sistema. Isang mabilis na sulyap ng takot ang dumaan sa mga mata ni Doña Corazon. Hindi niya akalain na ang manugang na dati ay tinitingnan lang ang sahig kapag kinakausap niya ay may kakayahan na ngayong gumamit ng sariling propesyon para lumaban. Nang makaalis ang pulis para hintayin ang resulta, hinila ni Doña Corazon si Elena sa isang bakanting opisina. Ang katahimikan sa loob ay tila isang presyur na nagpapabigat sa bawat hininga. Ano bang sa tingin mo ang ginagawa mo, Elena? Ang asik ng matanda, ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Iniligtas mo ang buhay niya para lang ba ipahiya kami? Huwag mong kakalimutan na kung wala ang pamilya Garcia,
Isa ka lang hamak na anak ng mananahi na naghahanap buhay sa gobyerno. Kami ang nagbigay sa iyo ng status. Kami ang dahilan kung bakit ka tinatawag na doktora sa mga sosyal na pagtitipon. Dahan-dahang itinaas ni Elena ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng takot, kundi ng isang malalim at madilim na pag-unawa. Ang diploma ko ang nagbigay sa akin ng titulo, Mama, at ang pagod ko ang nagpapakain sa inyong lahat. Huwag niyo akong takutin sa status na ako rin naman ang nagbabayad buwan-buwan. Inilabas ni Elena mula sa kanyang bulsa ang mga dokumentong nakuha niya sa sasakyan, ang mga papel na nagpapatunay na ang mansyong tinitirhan ni Doña Corazon ay nakasangla na pala, at ang mga utang ni Mateo ay umaabot na sa halagang hindi kayang bayaran ng kahit 10 taon pa niyang pagtatrabaho sa ospital. Nasaan ang pera, Mama? Ang mahinang tanong ni Elena, ngunit ang bawat salita ay tila isang latay. Ang 2 milyong kinuha niyo sa account ko kaninang madaling araw. Alam ko kung saan napunta. Hindi yon pambayad ng utang. Ipinambayad niyo yon sa private investigator na inupahan niyo para subaybayan sina Mateo at Isabela. 'Di ba? Alam niyo na ang lahat bago pa ang aksidente, pero pinili niyo akong lokohin para patuloy akong magtrabaho para sa inyo. Ang katahimikan ni Doña Corazon ang naging kumpirmasyon. Ang matanda ay napasandal sa mesa, ang kanyang kamay ay nanginginig. Ginawa ko lang yon para hindi masira ang pamilya. Ang pabulong na depensa ng matanda. Hindi, ang putol ni Elena. Ginawa niyo yon para hindi matapos ang marangyang buhay niyo. Pero ngayong gabi, Mama, tapos na ang serbisyo ko bilang inyong personal na bangko. Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang isang lalaking nakasuit. May hawak na briefcase. Hindi ito ang abogado ng pamilya Garcia. Isa itong lalaking may dalang aura ng panganib at seryosong balita. Doktora Garcia? Ang tanong ng lalaki. Ako si Attorney Valderrama. Narito ako para sa foreclosure ng lahat ng ari-arian sa ilalim ng pangalan ni Mateo Garcia. At dahil kayo ang garantor sa lahat ng kanyang loan, narito rin ako para isilbi ang utos ng korte na i-freeze ang lahat ng inyong personal na assets hanggat hindi nababayaran ng balanse. Naramdaman ni Elena ang tila pagbagsak ng langit sa kanyang ulo. Hindi lang pala ang kanyang puso ang winasak ni Mateo, pati ang kanyang kinabukasan at ang pinaghirapan niyang karera ay isinama nito sa hukay. Tumingin si Elena sa kanyang biyenan na ngayon ay umiiyak na ng pekeng luha. Pagkatapos, tumingin siya sa pinto ng ICU kung nasaan ang asawang kailigtas lang niya. Isang malakas na pagnanais na sumigaw ang namuo sa kanyang lalamunan. Ngunit ang tanging lumabas ay isang mahinang tawa, isang tawang puno ng pait at determinasyon. Wala na siyang pera, wala na siyang asawa, pero meron pa siyang isang bagay na hindi nila kayang nakawin. Ang kanyang katalinuhan bilang isang doktor na alam kung saan eksaktong dapat hiwain ang isang sugat para ito ay tuluyang malinis sa Siguraduhin mong hindi mawawala ang baby, Elena, dahil iyan ang tanging magdudugtong sa amin ni Mateo. At kapag nangyari iyon, wala ka ng halaga sa pamilyang ito. Ang boses ni Isabela ay mahina, paos at halos pabulong, ngunit ang bawat salita ay tila isang laso na direktang itinurok sa puso ni Elena. Sa loob ng recovery room kung saan ang amoy ng gamot at ang malamig na bugso ng aircon ay naghahalo, dilat na dilat ang mga mata ni Isabela. Walang bakas ng pagsisisi, walang bakas ng hiya. Ang tanging nakikita ni Elena sa mga mata ng kanyang M-Dude ay ang mapanuyang tagumpay. Napatigil ang kamay ni Elena sa pagsusuri ng IV drip ni Isabela. Ang plastic na hose na nagdadala ng sustansya sa katawan ng babaeng ito ay tila naging isang ahas sa kanyang paningin. Nararamdaman ni Elena ang panlalamig ng kanyang mga daliri, ang tila paghinto ng daloy ng kanyang sariling dugo. Ang kanyang dibdib
ay sumisikip. Bawat hininga ay tila isang pakikipaglaban sa hanging puno ng lason. Gising ka na pala! Ang tanging lumabas sa bibig ni Elena. Ang boses niya ay patag. Walang buhay. Tila isang makinang de susi. Huwag kang masyadong malikot. Marami kang tahi sa loob. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Isabela. Hindi mo ba itatanong kung kanino ito? Alam kong nakita mo ang ultrasound sa gamit ko. Huwag ka nang magpanggap, Elena. Alam nating dalawa na baog ka at ako ang nagbigay kay Mateo ng bagay na kailanman ay hindi mo maibibigay. Isang tunay na pamilya. Ang bawat salita ay tila isang sampal na paulit-ulit na dumudurog sa pagkatao ni Elena, baog. Ang masakit na katotohanang matagal na niyang dinala, ang dahilan kung bakit niya tiniis ang lahat ng pang-aalipusta ni Doña Corazon. At ngayon, ang katotohanan yon ay ginagamit laban sa kanya ng babaeng kailigtas lang niya sa kamatayan. Naramdaman ni Elena ang panginginig ng kanyang mga tuhod, ang mga gamit sa paligid niya, ang monitor, ang mga hiringga, ang puting kama ay tila umiikot. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang mainit na kamay na pumatong sa kanyang balikat. Doktora Garcia, ako na ang tatapos dito. Magpahinga ka muna. Lumingon si Elena at nakita si Dr. Rafael Torres, ang head ng cardiology department. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa at isang uri ng proteksyon na matagal nang hindi nararamdaman ni Elena. Hindi nagsalita si Rafael, ngunit ang higpit ng pagkakahawak niya sa balikat ni Elena ay sapat na para sabihing alam niya ang nangyayari. Dahan-dahang lumabas si Elena sa silid, ang kanyang mga hakbang ay tila mabigat na bakal. Sa labas, sa hallway ng ospital, nakita niya si Doña Corazon na kausap ang isang nurse, muling naglalabas ng kanyang drama para makuha ang atensyon ng mga tao. Ang kawawa kong anak, ang kawawa kong manugang na si Isabela, ang hagulgol ng matanda. Sana ay maging maayos ang lahat. Tumigil si Elena sa harap ng kanyang biyenan. Ang lahat ng pagod, ang lahat ng pait, at ang lahat ng panlilinlang na naranasan niya sa loob ng 10 taon ay biglang namuo sa isang matalim na desisyon. Mama, ang tawag ni Elena. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ito ay malamig, matatag, at puno ng banta. Napatingin si Doña Corazon sa kanya. Agad na nagbago ang anyo nito mula sa pagiging biktima tungo sa pagiging mapangapi. Ano na naman? Siguraduhin mong maayos ang lagay ng apo ko sa loob, Elena. Kung hindi, hinding-hindi kita mapapatawad. Ang apo niyo po ay nasa mabuting kalagayan. Ang sagot ni Elena, habang kinukuha ang kanyang stethoscope at dahan-dahang itinatago sa loob ng bulsa. Pero ang inyong yaman at ang inyong dangal, Mama? Iyon ang hindi ko masisiguro. Sinimulan na ng bangko ang foreclosure sa mansyon. At dahil wala na akong pera sa joint account natin, wala na rin pong pambayad sa VIP room na ito. Nanlaki ang mga mata ni Doña Corazon. Anong sinasabi mo? Hindi mo pwedeng gawin ito. Asawa ka ni Mateo. Wala na akong asawa, Mama. Ang nasa loob ng ICU ay isang estranghero na may utang sa akin ng buhay. Ang sagot ni Elena. At bukas na bukas din, ililipat sila sa charity ward. Kung gusto nyo ng VIP treatment, gamitin nyo ang perang itinago nyo sa akin. Tumalikod si Elena at naglakad palayo. Ang bawat tunog ng kanyang sapatos sa sahig ay tila isang deklarasyon ng digmaan. Ngunit sa bawat hakbang, isang katanungan ang bumabalot sa kanyang isipan, isang katanungang tila walang sagot. Paano mo ililigtas ang iyong sarili mula sa isang pagkakasakal na ikaw mismo ang gumawa ng buhol? Nabalik lamang ang diwa ni Elena nang marinig niya ang boses ni Rafael sa kanyang likuran. Elena, sandali. May kailangan kang malaman tungkol sa resulta ng lab ni Isabela. Hindi ito tungkol sa baby. Napahinto si Elena. Ang kaba sa kanyang dibdib ay muling bumalik, mas matindi at mas nakakatakot.
Hindi siya buntis, Elena. Ang resulta ng kanyang HCG blood test ay negatibo. Ang nakita mong ultrasound sa bag niya, isang huwad na dokumento na galing sa isang ilegal na klinika. Ang tinig ni Dr. Rafael ay parang isang malamig na buhos ng tubig sa gitna ng nagbabagang apoy sa dibdib ni Elena. Sa loob ng maliit na opisina, ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng aircon na tila sumasabay sa mabilis na pintig ng puso ni Elena. Ang papel na hawak ni Rafael, isang manipis na piraso ng katotohanan, ay sapat na para wasakin ang huling kuta ng panlilinlang na itinayo ni Isabela. Naramdaman ni Elena ang isang matinding panghihina sa kanyang mga tuhod. Napakapit siya sa gilid ng mesa. Ang kanyang mga daliri ay bumaon sa matigas na kahoy hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Sa loob ng maraming buwan, tiniis niya ang bawat pasaring ni Isabela, ang bawat sampal ng salita ni Doña Corazon tungkol sa kanyang pagiging baog, at ang bawat gabing hindi umuuwi si Mateo dahil kailangang alagaan ang nagdadalang tao. Isang mapait na alaala ang bumalik sa kanyang isipan, ang gabing nag-double shift siya sa ER. Kahit may lagnat, para lamang makapagpadala ng pera kay Isabela para sa di umano'y espesyal na bitamina at check-up nito. Ang bawat sentimong pinaghirapan niya ay naging bala na ipinamamaril sa kanya ng mga taong mahal niya. Ang kanyang sakripisyo ay naging isang malaking biro sa harap ng kanilang kasakiman. Elena, okay ka lang ba? Ang tanong ni Rafael, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Lumapit siya at dahan-dahang inabutan ng baso ng tubig si Elena. Ang init ng kanyang kamay, na bahagyang dumampi sa kamay ni Elena, ay tila nagbigay ng kaunting lakas sa nangihinang doktora. Uminom si Elena, ngunit ang tubig ay tila naging mapait sa kanyang lalamunan. Isang malaking palabas. Ang bulong niya, ang boses ay puno ng pait. Lahat sila, Rafael. Alam ni Mateo, alam ni Mama Corazon. Ginamit nila ang pinakamasakit na bahagi ng pagkatao ko para lang makuha ang gusto nila. Ginamit nila ang pangarap kong maging ina para maging tuntungan ng kanilang mga kasinungalingan. Ang bawat hininga ni Elena ay tila isang pakikipaglaban. Nararamdaman niya ang tila pagguho ng kanyang mundo. Ngunit sa gitna ng mga guho, isang bagong uri ng galit ang nabubuo. Isang galit na hindi na kayang itago ng kanyang puting gown. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng awa, para sa mga may sakit ay naging matalas at malamig na tila isang scalpel. Anong balak mong gawin? Ang tanong ni Rafael. Maaari nating i-report ito sa hospital board. Falsification of medical records is a serious offense. Hindi. Ang sagot ni Elena habang dahan-dahang ibinababa ang baso. Masyadong madali iyon. Gusto kong makita kung hanggang saan ang kayang itakbo ng kanilang mga dila kapag ang katotohanan na ang humahabol sa kanila. Gusto kong panoorin ang kanilang pagbagsak pa isa-isang hakbang. Lumabas si Elena ng opisina at bumalik sa kinaroroonan ni Doña Corazon. Nakita niya ang matanda na kasalukuyang kumakain ng mamahaling pastry sa cafeteria. Tila walang pakialam sa nangyayari sa kanyang anak at manugang. Nang makita si Elena, agad na nag-iba ang mukha nito. Bumalik ang kanyang mapang-aping anyo. Elena, nasaan ang in-order kong kape? At bakit ang tagal mong lumabas? Sinigurado mo na ba ang lagay ng apo ko? Ang asik ng matanda habang pinapagpag ang mumo ng tinapay sa kanyang mamahaling bestida. Tumingin si Elena sa kanyang biyenan. Nakikita niya ang bawat guhit ng kasakiman sa mukha nito. Ang bawat hiyas na suot ng matanda ay nabili mula sa mga gabing hindi natutulog si Elena sa ospital. Ang apo niyo po ay wala na, Mama. Ang mahinahong sabi ni Elena. Agad na tumayo si Doña Corazon. Ang kanyang tinidor ay bumagsak sa sahig na lumikha ng matinis na tunog. Anong sabi mo? Nawala? Kasalanan mo ito. Pinabayaan mo si Isabela. Pinatay mo ang apo ko. Hindi po ako ang pumatay sa kanya, Mama.
Ang sagot ni Elena. Ang kanyang boses ay nananatiling kalmado, tila isang hanging nagdadala ng yelo. Dahil sa simula pa lang, wala naman talagang bata. Ang inyong pinakamamahal na Isabela ay nagpanggap lang at ang inyong anak na si Mateo ay kasabwat sa panlolokong ito para makuha ang pera ko. Nanahimik ang buong cafeteria. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa dalawang babae. Ang mukha ni Doña Corazon ay nagpalit-palit ng kulay, mula sa puti patungo sa pula, hanggang sa maging lila sa tindi ng hiyang nararamdaman. Nagsisinungaling ka. Ang huling hirit ng matanda, ngunit ang kanyang boses ay nanginginig na. May ebidensya ako, Mama. At dahil dito, hindi lang ang mansyon ang mawawala sa inyo. Maging ang inyong kalayaan ay nakataya na rin, ang sabi ni Elena, habang dahan-dahang lumalapit sa kanyang biyenan. At isa pa po, dahil hindi naman pala buntis si Isabela, wala na siyang karapatan sa charity ward. Ngayong oras din, pinalalabas ko na kayong lahat sa ospital na ito. Wala kang karapatan, ang sigaw ni Doña Corazon. Ako ang doktor dito, Mama, at sa ospital na ito, ang salita ko ang batas. Ang malamig na sagot ni Elena. Ngunit sa gitna ng kanyang pagtatagumpay, isang nurse ang tumatakbong lumapit sa kanila. Ang mukha ay puno ng takot. Doktora Garcia, si Mateo po. Nagkaroon siya ng seizure at biglang tumigil ang paghinga. At may nakita po kaming note sa ilalim ng kanyang unan. Para sa inyo po, napahinto ang mundo ni Elena. Ang talaarawan ng kanilang paghihiganti ay tila may bagong pahina na hindi niya inaasahan. Bakit kailangang ang katotohanan ang pumatay sa kanya? Kung ang kasinungalingan ang siyang bumuhay sa kanila sa loob ng mahabang panahon? Elena, huwag mong hahayaang makuha nila ang bahay. Iyon lang ang tanging naiwan para sa amin ni Isabela. Patawarin mo ako, pero siya ang tunay kong buhay. Ang mga salitang ito, na nakasulat sa isang gusot at mantsadong kapirasong papel, ay tila isang laso na dahan-dahang kumakalat sa bawat himaymay ng pagkatao ni Elena. Sa loob ng madilim na ICU, kung saan ang tanging liwanag ay nagmumula sa mga kumukitit-kitit na monitor, ang bawat hininga ni Mateo na tinutulungan ng makina ay tila isang insulto sa bawat sakripisyong ginawa ni Elena. Ang sulat na akala niya ay huling-hiling ng pagsisisi ay isa palang utos para protektahan ang kanyang kabit. Naramdaman ni Elena ang isang matinding panginginig sa kanyang mga daliri. Ang papel sa kanyang kamay ay tila naging kasing bigat ng isang blok ng semento. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo at ang bawat lunok niya ay tila may kasamang matatalim na bubog. Naroon siya, ang asawang nagpuyat, nagpagod, at nagbigay ng lahat, habang ang lalaking nasa harap niya ay mas inaalala pa ang bukas ng babaeng sumira sa kanilang pagsasama. Dahan-dahan niyang itinupi ang sulat at itinago sa loob ng kanyang bulsa. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa maputlang mukha ni Mateo. Sa labas ng pinto, naririnig niya ang mga yabag ng nurse at ang mahinang bulungan ng mga tao sa hallway. Ngunit sa loob ng silid na yon, ang katahimikan ay tila isang malaking pader na naghihiwalay sa kanya sa mundo. Nabalik lamang ang diwa ni Elena nang marinig niya ang pagbukas ng pinto. Pumasok si Dr. Rafael. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtatanong at pag-aalala. Nakita nito ang hawak ni Elena sa bulsa at ang kakaibang anyo ng kanyang mukha. Elena, nasistabilize na natin ang seizure niya. Pero kailangan nating malaman kung ano ang naging trigger. Nakita mo ba ang note? Ang tanong ni Rafael. Ang boses ay malambot at puno ng pag-iingat. Wala itong kwenta, Rafael. Ang sagot ni Elena. Ang boses niya ay malamig at patag, tila isang patalim na bagong hasa. Isang basura mula sa isang taong basura rin ang tingin sa akin. Pero salamat. Salamat sa pagliligtas sa kanya para maramdaman niya ang bawat segundo ng kanyang pagbagsak.
Kinuha ni Elena ang kanyang gamit at lumabas ng ICU nang hindi lilingon. Sa kanyang isipan, may isang address na paulit-ulit na naglalaro. Ang address na nakasulat sa likod ng note ni Mateo. Isang luxury condo sa Bonifacio Global City. Isang lugar na kailanman ay hindi niya napuntahan, ngunit alam niyang siya ang nagbabayad sa pamamagitan ng mga credit card na nawala o nanakaw, kunwari ni Mateo. Sumakay si Elena sa kanyang sasakyan. Ang ulan ay nagsimulang pumatak sa windshield na lumilikha ng mga maliliit na guhit ng tubig na tila mga luhang hindi niya mailabas. Habang nagmamaneho siya patungo sa BGC, ang bawat ilaw ng lungsod ay tila mga saksi sa kanyang kapaitan. Ang kanyang puso ay punong-puno ng galit, ngunit ang kanyang isipan ay kasing linaw ng isang kristal. Pagdating sa kondo, ang bawat hakbang niya sa mamahaling lobby ay tila isang sampal. Ang bawat dekorasyon, ang bawat amoy ng mamahaling pabango sa paligid ay lahat galing sa kanyang dugo at pawis. Sa harap ng unit 2402, huminto si Elena. Kinuha niya ang susi na nakuha niya mula sa mga gamit ni Mateo. Ang pagpihit ng susi sa lock ay lumikha ng isang mahina, ngunit nakakatakot na tunog sa gitna ng katahimikan ng pasilyo. Pagbukas ng pinto, isang amoy ng lavender at vanilla, ang paboritong pabango ni Isabela, ang bumulaga sa kanya. Ang loob ng kondo ay punong-puno ng mga kagamitang hindi kailanman nagkaroon si Elena sa kanilang sariling bahay. May mga larawan sa dingding, sina Mateo at Isabela, nakangiti, masaya, tila isang perpektong pamilya. Ang huminto sa kanyang paghinga. Sa ibabaw ng coffee table, may isang maliit na pares ng sapatos ng sanggol, kulay asul. Sa tabi nito ay isang greeting card na may sulat kamay ni Isabela. Happy unang Father's Day, Mateo. Our little prince is waiting for you. Naramdaman ni Elena ang tila paghinto ng kanyang mundo. Ang bata, ang asul na sapatos, ang petsa sa card ay noong nakaraang taon pa. Ibig sabihin, bago pa man ang pekeng pagbubuntis na ibinida ni Isabela sa ospital, mayroon na silang itinatagong bata. Ang katotohanan ito ay mas matindi pa sa anumang seizure na naranasan ni Mateo. Hindi lang pala siya niloko sa pera at tiwala, niloko rin siya sa mismong pagkatao ng asawa niya. Dahan-dahang kinuha ni Elena ang sapatos ng sanggol. Ang kanyang kamay ay nanginginig ng husto. Napaupo siya sa sofa, ang kanyang paningin ay nagsimulang magdilim sa tindi ng sakit. Sa bawat sulok ng silid na yon, nakikita niya ang bawat sentimo ng kanyang pinaghirapan na ginamit para buuin ang isang buhay na kailanman ay hindi magiging kanya. Ngunit sa gitna ng kanyang pagluha, isang dokumento sa ilalim ng mga sapatos ang nakatawag ng kanyang pansin. Isang last will and testament ni Mateo Garcia. At sa pagbukas ni Elena sa unang pahina, ang kanyang mga mata ay nanlaki. Hindi maari. Ang tanging lumabas sa kanyang bibig. Sa dokumentong yon, hindi lang ang ari-ariang ito ang nakasaad. Nakasulat doon na ang lahat ng insurance policy ni Elena, kung saan si Mateo ang beneficiary, ay inilipat na sa pangalan ng isang bata. Isang batang nagngangalang Gabriel Garcia. Ngunit ang mas nakakapanginig ng laman ay ang pangalan ng ina ng bata na nakasulat sa birth certificate na kalakip nito. Sino si Gabriel? At paanong ang pangalan ng ina sa certificate ay hindi si Isabela, kundi isang pangalang pamilyar na pamilyar kay Elena? Clara? Paanong si Clara? Ang pangalang nakasulat sa birth certificate ay tila isang mantsa na hindi na mabubura sa paningin ni Elena. Sa gitna ng marangyang kondo na binuo mula sa kanyang paghihirap, ang bawat hininga ni Elena ay tila isang pagsusumamo para sa hangin. Si Clara, ang kanyang matalik na kaibigan mula pa noong kolehiyo, ang kanyang punong abala sa kasal, ang babaeng tinawagan niya sa bawat gabing umiiyak siya dahil hindi siya magkaanak. Ang kataksilang ito ay hindi lang isang saksak sa likod. Ito ay isang lason na dahan-dahang pumatay
Sa bawat magandang alaala na meron siya, nanginginig ang mga kamay ni Elena habang hawak ang manipis na papel. Ang bawat letra ng pangalang Clara San Jose ay tila mga uod na gumagapang sa kanyang balat. Kaya pala tuwing may family gathering, si Clara ang laging nagtatanggol kay Mateo. Kaya pala lagi itong nagdadala ng mga pasalubong na para daw sa anak ng pinsan siya man niya. Ang batang si Gabriel ay hindi lang basta bata. Siya ang buhay na ebidensya ng 10 taong panloloko. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Elena. Nilisan niya ang kondo ng hindi lumingon. Ang kanyang mga hakbang ay puno ng puot na mas mainit pa sa anumang lagnat na ginamot niya sa ospital. Pagbalik niya sa ospital, ang ulan ay tila nakikiramay sa kanyang galit. Malakas at walang tigil ang paghampas sa kalsada. Dumiretso siya sa silid ni Isabela. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya ang kanyang M-dude na kasalukuyang nag-aayos ng buhok sa harap ng salamin. Tila isang reyna na naghahanda para sa kanyang korona. Nang makita si Elena, sumilay muli ang mapangaping ngiti sa mga labi ni Isabela. Bumalik ka para humingi ng tawad, Elena? O baka naman magmamakaawa ka na huwag kitang iwanan ni Mateo? Ang asik ni Isabela, ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa. Hindi nagsalita si Elena. Lumapit siya sa kama at itinapon ang birth certificate at ang asul na sapatos ng sanggol sa harap ni Isabela. Ang tunog ng pagbagsak ng sapatos sa malambot na kama ay tila isang hatol ng kamatayan sa katahimikan ng silid. Nanlaki ang mga mata ni Isabela. Ang kanyang maputlang muka ay biglang naging kasing puti ng pader. Saan? Saan mo nakuha ito? Sa kondo, Isabela. Sa kondo na ako ang nagbabayad pero iba ang nakatira. Ang malamig na sagot ni Elena. Ang kanyang boses ay walang panginginig. Tila isang scalpel na dahan-dahang humahati sa balat. Akala mo ba ikaw lang ang babae ni Mateo? Akala mo ba ikaw ang bida sa teleseryang ito? Nagkakamali ka na tulad ko. Isa ka lang ding hangal na ginamit niya. Tumawa ng pilit si Isabela, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsisimula ng mangilid ang luha ng galit. Nagsisinungaling ka. Mahal ako ni Mateo, ang baby namin. Walang baby, Isabela. Alam nating dalawa na peke ang pagbubuntis mo. Ang putol ni Elena. Ang kanyang boses ay tumaas ng kaunti. Sapat na para marinig ang pait sa bawat salita. Pero si Gabriel ay totoo. At ang masakit, Isabela, hindi ikaw ang ina. Si Clara na itinuturing nating kaibigan. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging mabigat. Tila isang presyur na nagpapabagsak sa lahat ng dekorasyon ng kasinungalingan. Napaupo si Isabela, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Habang hawak ang birth certificate, ang kanyang pagiging kontrabida ay biglang naglaho, napalitan ng isang babaeng nawalan ng lahat ng kanyang alas. Hindi maaari. Ang pabulong na sabi ni Isabela. Sabi niya sa akin, ako lang. Sabi niya, kapag nakuha na natin ang pera mo, magsasama kami ni Mateo sa ibang bansa. Ang pera ko? Ang ulit ni Elena, habang dahan-dahang lumalapit kay Isabela. Ang pera ko ay wala na. At ang lalaking inaasahan niyo? Nakahiga siya sa ICU, nag-agaw buhay, at ang tanging iniisip ay kung paano niya mapoprotektahan ang anak nila ni Clara. Wala ka sa plano niya, Isabela. Ginamit ka lang niya para kunin ang atensyon ko habang ginagawa niya ang tunay niyang buhay sa iba. Ang namuo sa gitna ng kanilang pagtatalo. Kinuha ni Elena ang baso ng tubig sa tabi ng kama ni Isabela at dahan-dahang ininom ito. Napansin niya ang isang maliit na peklat sa kamay ni Isabela. Isang peklat na nakuha nito noong bata pa sila nang iligtas siya ni Elena mula sa isang pagkakahulog. Isang paalala na sa kabila ng lahat ng kasamaan, may pinagsamahan silang dalawa na winasak lang ng isang sakim na lalaki. Dahan-dahang ibinaba ni Elena ang baso. Ngayong gabi, Isabela, pareho tayong talo. Pero ang kaibahan,
Ako ay may kakayahang bumangon. Ikaw? Ikaw ay mananatiling bilanggo ng sarili mong kasakiman. Lalabas na sana si Elena nang biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Dr. Rafael. Ang kanyang muka ay puno ng tensyon. Lumingon siya kay Elena. Pagkatapos ay kay Isabela. Elena, kailangan mong pumunta sa ICU ngayon din, ang sabi ni Rafael. Ang kanyang boses ay seryoso. Dumating si Clara at hindi lang siya nag-iisa. May kasama siyang mga abogado at isang bata. Sinasabi niyang siya ang legal na asawa ni Mateo sa ibang bansa bago pa kayo ikasal. Naramdaman ni Elena ang tila paghinto ng kanyang puso. Isang bigami? Isang ilegal na kasal? Ang bawat sikretong nabubunyag ay tila isang malaking alon na pilit siyang nilulunod. At Elena, dagdag ni Rafael, habang hawak ang isang manipis na folder. May isa pang bagay. Ang insurance policy na pinirmahan mo, hindi lang ito tungkol sa pera. Nakasaad doon na kung may mangyari sa'yo, ang lahat ng iyong medical license at ang iyong share sa ospital ay mapupunta sa batang si Gabriel. Ang dangling mystery na ito ay tila isang hatol ng kamatayan para sa karera ni Elena. Paanong ang kanyang lisensya ay nadamay sa isang insurance policy? Si Elena ay tumingin kay Rafael. Ang kanyang mga mata ay puno ng katanungan. Paanong nangyari iyon? Wala akong pinipirmahang ganoon. Iyon ang kailangan nating alamin, Elena. Dahil sa sandaling ito, ang buong ospital ay pinag-uusapan na ang iyong ethical status bilang doktor. Ang huling sabi ni Rafael bago sila mabilis na naglakad patungo sa ICU. Ano ang tunay na motibo ni Clara? At hanggang saan ang kayang gawin ni Mateo para protektahan ang kanyang lihim na pamilya? Kahit na ang ibig sabihin nito ay ang tuluyang pagwasak sa buhay ni Elena? Elena, pasensya ka na. Pero ang posisyon mo sa buhay ni Mateo, pati na sa ospital na ito, ay hiram mo lang sa akin. Ang tinig ni Clara ay hindi na ang malambot at mapagmahal na boses ng kaibigang nakasama ni Elena sa hirap at ginhawa. Ngayon, ito ay matalas, puno ng pagmamalaki, at tila isang hatol ng kamatayan na binibigkas sa gitna ng malamig na hallway ng ICU. Nakatayo si Clara sa harap ng pintuan, suot ang isang itim na designer dress na tila isang uwak na naghihintay ng kanyang biktima. Sa tabi niya ay isang batang lalaki, si Gabriel, na may mga matang eksaktong katulad ng kay Mateo at isang pangkat ng mga lalaking nakabarong na may hawak na mga folder ng dokumento. Naramdaman ni Elena ang tila paghinto ng pag-inog ng mundo. Ang bawat hakbang niya patungo sa kinaroroonan ni Clara ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga pako. Ang hangin sa loob ng ospital na dati ay nagbibigay sa kanya ng lakas bilang doktor ay biglang naging suffocating. Tila isang laso na dahan-dahang pumapatay sa kanyang sistema. Ang kanyang mga kamay ay nanlalamig at ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Na tila isang ibon na nakakulong sa isang hawla. Clara, ang tanging lumabas sa bibig ni Elena, ang boses ay paos at puno ng pait. Paano mo nagawa ito? 10 taon tayong magkaibigan. Ako ang nagbayad ng tuition mo noong nursing. Ako ang tumulong sa pamilya mo. Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Clara. At sa tingin mo ba ay sapat na yon para bayaran ang 10 taon na kinuha mo sa akin ang lalaking mahal ko? Elena, ikasal man kayo ni Mateo dito sa Pilipinas, hindi mo mababago ang katotohanan na kinasal kami sa Las Vegas 12 taon na ang nakalilipas. Ikaw ang other woman dito, hindi ako. Ang bawat salita ay tila isang malakas na sampal na nagpadilim sa paningin ni Elena. Bigami. Ang lalaking pinag-alayan niya ng kanyang buhay ay isang kriminal na nagpakasal sa kanya habang may asawa pa sa ibang bansa. Ngunit mas matindi ang sakit nang makita niya ang papel na inilabas ng abogado ni Clara. Ayon sa insurance policy at sa board resolution na pirmado ninyo noong nakaraang taon,
Ang sabi ng abogado, ang boses ay walang emosyon. Lahat ng inyong shares sa ospital na ito ay itinalaga bilang trust fund para kay Gabriel Garcia sa oras na mapatunayang ang kasal ninyo ni Mateo ay void ab initio o walang bisa mula sa simula. At dahil ang inyong medical license ay nakatali sa inyong kredibilidad bilang asawa ng board member, ang anumang iskandalo sa inyong personal na buhay ay sapat na basehan para sa inyong suspension. Naramdaman ni Elena ang tila pagguho ng kanyang buong pagkatao. Ang kanyang lisensya, ang tanging bagay na itinira niya para sa kanyang sarili, ang tanging bagay na nagpapatunay ng kanyang halaga, ay balak ding kunin ng mga taong ito. Naalala niya ang gabing dinala siya ni Mateo sa isang marangyang dinner pagkatapos mamatay ng kanyang ama. Doon siya pinapirma ni Mateo sa maraming papel sa ilalim ng malamlam na ilaw habang siya ay lunod sa pighati at alak. Pinirmahan mo ang sarili mong bitay, Elena. Ang bulong ni Clara habang dahan-dahang hinahaplos ang ulo ni Gabriel. Ginamit mo ang katalinuhan mo para manggamot, pero nakalimutan mong gamitin yon para protektahan ang sarili mo. Ang namuo sa gitna ng tensyon, nakita ni Elena ang batang si Gabriel na nakatingin sa kanya ng may takot. Dahan-dahang lumapit ang bata at hinawakan ang puting gown ni Elena. Doktora, ikaw po ba ang magliligtas kay Papa? Ang tanong ng bata. Ang boses ay puno ng kawalang kamuwangan. Naramdaman ni Elena ang tila paglambot ng kanyang puso sa isang segundo bago muling tumigas ang kanyang kalooban. Tiningnan niya si Clara na nakatingin sa bata ng may pagmamayabang. Sa kabila ng lahat ng kasamaan, ang bata ay walang kasalanan. Ngunit ito ang ginagamit nilang sandata para pasukuin siya. Biglang naramdaman ni Elena ang isang kamay na humawak sa kanyang siko. Si Dr. Rafael. Ang kanyang presensya ay tila isang matatag na pader sa gitna ng bagyo. Hindi ninyo pwedeng gawin ito dito, ang malamig na sabi ni Rafael sa mga abogado. Ang pasyente ay nasa critical na kondisyon at ang ospital na ito ay may mga protocol. At tungkol sa shares ni Elena, ang aming legal team ay kasalukuyan nang nire-repaso ang mga dokumento. May mga discrepancy kami na nakita sa petsa ng pirma. Tumingin si Rafael kay Elena. Ang kanyang mga mata ay nagbibigay ng mensahe ng pag-asa. Elena, sumama ka sa akin. May nakuha ang aming IT department mula sa server ng ospital. Isang video record mula sa CCTV ng admin office nung gabing pirmahan mo ang mga dokumento. Nanlaki ang mga mata ni Clara at sa unang pagkakataon, ang kanyang kumpiyansa ay nayanig. Anong video? Ang asik ni Clara. Ang video na magpapatunay na hindi si Elena ang pumirma sa mga pahinang naglilipat ng kanyang shares, kundi si Mateo mismo habang si Elena ay walang malay sa tabi niya. Ang sagot ni Rafael habang dahan-dahang kinukuha ang kanyang tablet mula sa bulsa. Naramdaman ni Elena ang muling pagdaloy ng dugo sa kanyang mga ugat. Hindi pa tapos ang laban. Ang scalpel ay nasa kanyang kamay pa rin. At sa pagkakataong ito, siya na ang gagawa ng unang hiwa para alisin ang cancer sa kanyang buhay. Ngunit bago pa man sila makahakbang palayo, ang machine monitor sa loob ng ICU ay muling naglabas ng isang nakatutulig na tunog. Isang nurse ang lumabas na humihingal. Doktora Garcia, Dr. Torres, nagkaroon po ng internal bleeding si Mateo. Kailangan po siyang buksan ngayon din, pero kailangan po ng pirma ng legal na asawa para sa emergency surgery. Tumingin ang nurse kay Elena, pagkatapos ay kay Clara, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa kanila. Sino ang legal na asawa? Sino ang may karapatang magdesisyon sa buhay ng lalaking sumira sa kanilang dalawa? Ako ang asawa, ang sigaw ni Clara. Huwag ninyong hahawakan ang asawa ko. Kung ikaw ang asawa, Clara. Ang malamig na sabi ni Elena, habang dahan-dahang isinusuot ang kanyang surgical gloves. Ibig sabihin, ang lahat ng utang ni Mateo sa ospital na ito at ang mga kasong isasampa ng mga na-scam niya ay sayo na rin mapupunta.
Handa ka bang tanggapin ang responsibilidad na yon kapalit ng buhay niya? Ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Clara ay naging sapat na sagot para kay Elena. Ang orasan ay tumatakbo at ang buhay ni Mateo ay muling nakasalalay sa mga kamay ng babaeng kailanman ay hindi niya pinahalagahan. Pirmahan mo na ang papel, Elena. Huwag kang magkunwaring nagliligtas ng buhay dahil alam nating lahat na mas gusto mong makitang nakasilid siya sa kabaong. Ang boses ni Clara ay tila isang matalas na tinik na bumaon sa pandinig ni Elena sa gitna ng nagkakagulong hallway ng ospital. Habang ang mga nurse ay mabilis na nagtutulak ng mga gamit para sa emergency surgery, si Clara ay nakatayo pa rin. Ang mukha ay punong-puno ng puot at takot. Hindi takot para sa buhay ni Mateo, kundi takot na mawala ang lahat ng kanyang pinagplanuhan. Naramdaman ni Elena ang isang matinding paninikip ng dibdib. Tumingin siya sa ballpen na hawak niya. Ang tila kasing bigat na ito ng isang bakal na krus. Sa harap niya, ang monitor ay patuloy na naglalabas ng mabilis na tunog ng babala. Isang hudyat na ang oras ni Mateo ay unti-unti nang nauubos. Ang bawat tibok ng puso ni Elena ay tila isang pagsusumamo para sa katahimikan, ngunit ang paligid niya ay punong-puno ng ingay ng pagkakanulo. Clara, kung hindi mo pipirmahan ang consent form na ito, mamatay siya bago pa man makarating sa operating room. Ang mahinahong sabi ni Dr. Rafael, ang kanyang boses ay tila isang angkla sa gitna ng nagngangalit na bagyo. At ikaw, Elena? Kailangan mong magdesisyon bilang kanyang asawa sa record ng ospital na ito. Bago pa man makasagot si Elena, isang pamilyar na yabag ang umalingaw-ngaw sa pasilyo. Si Doña Corazon, na may dalang aura ng isang nagdadalamhating reyna, ay mabilis na lumapit. Ngunit sa halip na kay Elena ito dumiretso, ang kanyang mga bisig ay bumukas para kay Clara at sa batang si Gabriel. Ang apo ko, ang tunay na tagapagmana ng mga Garcia, ang hagulgol ni Doña Corazon habang niyayakap ang bata ng mahigpit. Tumingin ang matanda kay Elena nang may matinding pandidiri. Ngayon ay alam na ang katotohanan, Elena. Wala ka ng lugar dito. Si Clara ang legal na asawa sa mata ng batas sa ibang bansa at siya ang ina ng kaisa-isang lalaking apo ko. Umalis ka na at hayaan ang tunay na pamilya ang magdesisyon. Naramdaman ni Elena ang tila pagguho ng huling kuta ng kanyang dignidad. Ang biyenang pinaglingkuran niya ng may katapatan, ang pamilyang itinuring niyang sa kanya, ay itinapon siya na parang isang basahan sa sandaling lumitaw ang isang lalaking tagapagmana. Ang sakit ay tila isang lason na dahan-dahang gumagapang mula sa kanyang puso patungo sa kanyang mga ugat na nagiging sanhi ng panginginig ng kanyang buong pagkatao. Dahan-dahang ibinaba ni Elena ang kanyang kamay. Tumingin siya sa bata, kay Gabriel, na ang mga mata ay puno ng takot at kalituhan. Ang namuo sa gitna ng kaguluhan, lumapit ang bata kay Elena at hinawakan ang dulo ng kanyang stethoscope. Doktora, please, huwag niyo pong hayaang mamatay si Papa. Sabi niya po, ikaw ang pinakamagaling na doktor sa mundo. Ang mga salitang iyon mula sa bata ay tila isang sampal ng realidad kay Elena. Sa kabila ng lahat ng kasamaan ni Mateo at Clara, ang batang ito ay naniniwala sa kanyang kakayahan. Ang kanyang sinumpaang tungkulin bilang doktor ay muling nag-alab sa gitna ng kanyang pighati. Officer, Hospital Administrator, ang tawag ni Elena sa mga opisyal na nakatayo sa malapit. Ang kanyang boses ay biglang naging matatag, malamig, at puno ng awtoridad. Dahil may legal na dispute sa katayuan ng pagiging asawa at ang pasyente ay nasa imminent danger of death, gagamitin ko ang aking kapangyarihan bilang attending physician para mag-invoke ng emergency protocol. Hindi ko na kailangan ng pirma ninyo. Dadalhin ko si Mateo sa OR ngayon din. Anong karapatan mo? Ang sigaw ni Doña Corazon. Ang karapatan ko bilang taong nag-aral ng 10 taon para magligtas ng buhay habang kayo ay abala sa pagbibilang ng perang hindi ninyo pinaghirapan. Ang matalim na sagot ni Elena.
Hinarap ni Elena si Rafael. Rafael, ihanda ang OR-4. Ako ang mag-o-operate. Pero kailangan kitang maging assistant. Hindi ko kayang gawin ito ng mag-isa habang ang emosyon ko ay ganito kagulo. Nandito ako, Elena. Hindi kita iiwan. Ang sagot ni Rafael. Ang kanyang mga mata ay nagbibigay ng lakas na matagal nang ipinagkait kay Elena. Pumasok si Elena sa scrubbing area. Ang bawat kuskos niya ng sabon sa kanyang mga kamay ay tila paglilinis, hindi lamang ng mikrobyo, kundi ng bawat haplos at alaala ni Mateo. Habang dumadaloy ang tubig sa kanyang mga braso, ang kanyang isipan ay nagsimulang mag-focus sa anatomiya ng katawan ng tao. Ang tanging bagay na tapat at hindi marunong magsinungaling. Sa loob ng operating room, ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot. Ang tanging maririnig ay ang ritmo ng ventilator at ang mahinang tunog ng mga bakal na instrumento. Binuksan ni Elena ang tiyan ni Mateo para hanapin ang source ng internal bleeding. Ngunit nang maabot niya ang bahagi ng pancreas, isang kakaibang bagay ang kanyang naramdaman. Napatigil ang mga kamay ni Elena. Ang kanyang paningin ay nag-focus sa isang maliit, matigas na bagay na nakabalot sa tissue. Malayo sa pinsala ng aksidente. Hindi ito tumor. Hindi ito bahagi ng natural na anatomiya. Rafael, tingnan mo ito. Ang bulong ni Elena. Ang boses ay puno ng pagtataka. Dahan-dahan niyang kinuha ang forceps at inilabas ang maliit na bagay. Isang microcontainer ito, isang uri ng capsule na karaniwang ginagamit para sa pagtatago ng napakaliit na microchip o microfilm. At sa gilid nito, may nakaukit na maliit na logo. Ang logo ng kumpanya ng ama ni Elena na matagal nang nagsara dahil sa bangkarota. Naramdaman ni Elena ang tila paghinto ng kanyang mundo sa gitna ng operasyon. Ano ang ginagawa nito sa loob ng katawan ni Mateo? At paano ito nauugnay sa pagkamatay ng kanyang ama? Ang dangling mystery na ito ay tila isang bagong pintuan sa isang mas madilim na sikreto. Habang ang buhay ni Mateo ay nakasalalay sa kanyang mga kamay, natanto ni Elena na ang aksidenteng ito ay hindi lang basta trahedya ng pagtataksil. Ito ay simula ng isang pagbubunyag na maaaring magpabago sa lahat ng alam niya tungkol sa kanyang nakaraan. Elena, ang blood pressure niya. Bumagsak. Ang sigaw ni Rafael. Kailangang mamili ni Elena. Ituloy ang pag-imbestiga sa misteryong ito o iligtas ang lalaking maaaring may hawak ng susi sa katotohanan tungkol sa kanyang ama. Kahit na ibig sabihin nito ay muli siyang magiging alipin ng mga Garcia. Buhayin mo siya, Elena. Hindi dahil mahal mo siya, kundi dahil siya lang ang makapagsasabi sa iyo kung paano mo papatayin ang mga demonyong pumatay sa tatay mo. Ang tinig sa loob ng isipan ni Elena ay tila isang utos na nanggagaling sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Habang ang tunog ng monitor sa operating room ay nagiging mabilis at hindi regular. Ang mga kamay ni Elena, ang mga kamay na kanina ay nanginginig sa galit, ay biglang naging kasing tigas ng bakal. Ang bawat tahi, ang bawat pag-ipit niya sa mga dumudugong ugat ni Mateo ay ginawa niya ng may ganap na katumpakan. Hindi ito operasyon ng pag-ibig. Ito ay isang operasyon ng pagpapanatili ng isang saksi. Mabilis na itinago ni Elena ang nakuha niyang maliit na kapsula sa loob ng kanyang surgical gown bago pa man ito mapansin ng ibang nurse. Ang malamig na metal na dumidikit sa kanyang balat ay tila isang mitya na handa ng sumabog. Blood pressure is stabilizing, doktora. Ang ulat ng anesthesiologist, ang boses ay puno ng relief. Nagawa niyo po, Doktora Garcia. Isang himala ang ginawa niyo sa kanya. Himalala. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Elena sa ilalim ng kanyang maskara. Ang pagliligtas kay Mateo ang pinakamahirap na sakripisyong ginawa niya dahil ang ibig sabihin nito ay kailangan niyang harapin muli ang lalaking kumitil sa kanyang kaligayahan
para lamang makuha ang katotohanan. Paglabas ni Elena sa operating room, ang liwanag ng hallway ay tila sumusugat sa kanyang mga mata. Doon, naghihintay ang mga buwitre. Si Doña Corazon at Clara ay agad na tumayo. Ang kanilang mga mukha ay punong-puno ng pagkukunwari. Anong nangyari? Buhay ba ang anak ko? Ang asik ni Doña Corazon habang pilit na humahawak sa braso ni Elena. Dahan-dahang tinanggal ni Elena ang pagkakahawak ng matanda. Tiningnan niya ito ng diretso sa mga mata. Isang tingin na nagpatigil sa anumang sasabihin pa ni Doña Corazon. Buhay siya, Mama. Pero huwag kayong magalak. Buhay siya para harapin ang lahat ng dumi na itinago ninyo sa loob ng maraming taon. Lumingon si Elena kay Clara na kasalukuyang nakayakap kay Gabriel. Clara, maghanda ka na. Dahil ang bahay na ipinagmamalaki mo, ang perang inaasahan mo, lahat iyon ay nakatali sa isang lalaking buhay nga ang katawan, pero bilanggunan ng sarili niyang mga sikreto. Hindi na hinintay ni Elena ang sagot ng dalawa. Dumiretso siya sa kanyang private office at mabilis na nilak ang pinto. Ang kanyang hininga ay malalim at mabilis. Ang bawat bugso ng hangin sa kanyang lalamunan ay tila may kasamang alikabok ng nakaraan. Kinuha niya ang maliit na kapsulang nakuha sa loob ni Mateo at maingat na binuksan ito sa ilalim ng ilaw ng kanyang desk lamp. Sa loob nito ay isang maliit na micro SD card. Nanginginig ang mga daliri ni Elena habang isinasaksak ang card sa kanyang laptop. Ang tunog ng pag-andar ng computer ay tila isang mabilis na tibok ng puso sa katahimikan ng silid. Isang folder ang lumabas. Project Heirloom, 2014. Ang taon kung kailan namatay ang kanyang ama dahil sa atake sa puso. Ang atakeng laging pinagdudahan ni Elena. Binuksan niya ang isang audio file. Ang boses na narinig niya ay boses ng kanyang ama, si Don Ricardo at boses ni Mateo. Mateo, nakiusap ako sa iyo. Ang patent ng gamot na ito ay para sa mga mahihirap. Hindi mo ito pwedeng ibenta sa malaking kumpanya para lang pambayad sa utang ng nanay mo. Ang pakiusap ng kanyang ama, ang boses ay puno ng pait. Pasensya na, Ricardo, ang malamig na sagot ni Mateo. Pero mas mahalaga ang pamilya ko kaysa sa mga prinsipyo mo. At huwag kang mag-alala, ang anak mong si Elena. Aalagaan ko siya. Magiging asawa ko siya. At sa pamamagitan niya, ang lahat ng pag-aari mo ay magiging akin na rin. Sinundan iyon ng tunog ng pagbagsak ng isang baso at ang hininga ng isang taong nahihirapan, ang huling sandali ng kanyang ama. At ang huling narinig ni Elena ay ang boses ni Doña Corazon sa background. Siguraduhin mong walang bakas, Mateo. Ibigay mo sa kanya ang gamot na magpapamukhang natural na atake sa puso ang nangyari. Nabitawan ni Elena ang kanyang mouse. Ang kanyang buong mundo ay tuluyang gumuho. Ang asawang pinaglingkuran niya, ang pamilyang inalagaan niya, ay ang mga pumatay sa kanyang ama at nagnakaw sa kanyang kinabukasan. Ang lahat ng 10 taon ng kanilang pagsasama ay isang mahaba at madugong plano para lamang sa pera at kapangyarihan ang namuo sa gitna ng kanyang pighati. Kinuha ni Elena ang larawan ng kanyang ama na nasa ibabaw ng mesa. Hinaplos niya ang salamin nito. Ang kanyang luha ay pumatak sa mukha ng kanyang ama sa larawan. Patawad, Papa. Patawad dahil dinala ko ang mamamatay tao sa loob ng ating buhay. Ngunit sa gitna ng kanyang paghagulgol, isang mahinang kumatok sa pinto. Elena, si Rafael ito. May problema tayo. Binuksan ni Elena ang pinto. Ang kanyang mga mata ay mapula at puno ng galit. Ano iyon, Rafael? Ang attorney ni Doña Corazon, kinuha nila si Mateo. Inilipat nila siya sa isang private ambulance habang nagpapalit kami ng shift. Wala kaming nagawa dahil may dalang court order si Clara na nagsasabing siya ang legal guardian. Nanlaki ang mga mata ni Elena. Ang kanyang tanging saksi, ang tanging ebidensya ng katotohanan ay kinuha sa kanya.
Nasaan sila? Ang tanong ni Elena. Ang kanyang boses ay tila isang bulong mula sa impyerno. Sa lumang rest house ninyo sa Antipolo, doon nila balak itago si Mateo hanggat hindi natatapos ang paglilipat ng lahat ng assets mo sa pangalan ng bata. Hindi na nag-isip si Elena. Kinuha niya ang kanyang bag at ang micro SD card. Tumingin siya kay Rafael. Rafael, kailangan ko ng tulong mo. Hindi bilang doktor, kundi bilang kaibigan. Handa ka bang sumama sa akin sa lugar na magiging huling hantungan ng pamilya Garcia? Ang cliffhanger na ito ay tila isang pangako ng isang madugong paghaharap. Sa bawat pagpihit ng gulong ni Elena patungo sa Antipolo, ang bawat alaala ng kanyang ama ay nagiging sandata. Hindi na siya ang doktora na nagliligtas ng buhay. Siya na ang hukom na maglalapat ng katarungan. Pero bago pa man sila makalabas ng parking lot, isang itim na sasakyan ang humarang sa kanila. Bumaba ang bintana nito at ang nakita ni Elena ay ang mukha ni Isabela na may hawak na baril at isang nakakatakot na ngiti. Saan ang punta mo, ate? Hindi pa tayo tapos maglaro. Akala mo ba ikaw lang ang biktima rito, Elena? Lahat tayo winasak ng pamilyang yan. Ang tinig ni Isabela ay basag, puno ng pait at isang uri ng desperasyon na tanging ang isang taong nawalan ng lahat ang makakapaglabas. Sa gitna ng madilim at basang parking lot ng ospital, ang baril na hawak niya ay nanginginig. Tila sumasabay sa bawat hikbi ng kanyang balikat. Ang mga ilaw ng sasakyan ni Elena ay nagbibigay ng isang nakatatakot na anino sa mukha ni Isabela. Isang mukha na dati ay puno ng kayabangan, ngunit ngayon ay tila isang tuyong dahon na madali nang mabasag. Naramdaman ni Elena ang lamig ng ulan na dumidikit sa kanyang balat, ngunit mas matindi ang lamig na nagmumula sa kanyang puso. Tumingin siya sa dulo ng baril pagkatapos ay sa mga mata ni Isabela. Sa sandaling iyon, hindi takot ang naramdaman ni Elena, kundi isang malalim na pagkaawa. Isang pagkaawa para sa babaeng naging katuwang ng kanyang asawa sa panloloko, na ngayon ay itinapon din sa kangkungan ng mga Garcia. Ibaon mo ang baril na yan, Isabela. Ang mahinahong sabi ni Elena. Ang boses niya ay walang bahid ng kaba. Pareho tayong ginamit. Pareho tayong naging tuntungan ni Doña Corazon at Mateo. Kung papatayin mo ako, sino na lang ang magpapabagsak sa kanila? Ang namuo sa pagitan ng dalawang babaeng dati ay magkaaway. Dahan-dahang kinuha ni Elena ang kanyang panyo mula sa bulsa at iniabot ito kay Isabela. Isang simpleng kilos ng isang doktor na sanay manggamot ng sugat, kahit na ang sugat na yon ay nasa kaluluwa ng kanyang kaaway. Napatingin si Isabela sa panyo at doon, ang kanyang matigas na anyo ay tuluyang gumuho. Ang baril ay dahan-dahang ibinaba at ang kanyang mga hagulgol ay humalo sa tunog ng ulan. Pinalayas nila ako, Elena. Ang pag-amin ni Isabela sa gitna ng kanyang pag-iyak. Matapos nilang malaman na hindi ako buntis, itinapon ako ni Doña Corazon na parang maruming basahan. At si Mateo, wala siyang ginawa. Hinayaan niya akong kaladkarin ng mga security guard sa labas ng mansyon. Hinawakan ni Dr. Rafael ang balikat ni Elena. Isang senyales na kailangan na nilang kumilos. Isabela, kung gusto mong makabawi, sumama ka sa amin. Alam namin kung nasaan si Mateo. Alam namin ang gagawin nila sa kanya. Mabilis silang sumakay sa sasakyan at tinahak ang madilim at palikulikong daan patungong Antipolo. Sa loob ng sasakyan, ang katahimikan ay tila isang mabigat na ulap. Si Isabela ay nakatingin sa labas ng bintana, habang si Elena ay mahigpit na nakahawak sa micro SD card sa loob ng kanyang palad. Ang bawat pagpihit ng gulong ay tila isang hakbang papalapit sa katarungang matagal nang ipinagkait sa kanyang ama. Pagdating sa lumang rest house ng mga Garcia, isang malaking bahay na yari sa bato at kahoy na napapaligiran ng matatandang puno ng mangga. Ang paligid ay tila kinuha mula sa isang pelikulang katatakutan.
Ang bawat bintana ay madilim, maliban sa isang silid sa ikalawang palapag kung saan may aninong gumagalaw. Dahan-dahang bumaba sina Elena, Rafael at Isabela. Ang tunog ng mga tuyong dahon na nayayapakan nila ay tila isang babala sa katahimikan ng gabi. Maingat silang lumapit sa gilid ng bahay at sumilip sa isang bukas na bintana sa silong. Doon, nakita nila si Doña Corazon at si Clara. Ang dalawa ay kasalukuyang nagtatalo sa ibabaw ng isang mesa na punong-puno ng mga legal na dokumento. Kailangan niyang mapirmahan ang transfer of rights ngayong gabi, Clara. Ang asik ni Doña Corazon, ang boses ay puno ng kasakiman. Kapag namatay siya bago ito mapirmahan, mapupunta ang lahat sa probate court at maaaring makuha ni Elena ang kalahati. Ngunit hindi siya makahinga ng maayos, Mama Corazon. Ang sagot ni Clara, ang boses ay may halong takot. Ang ventilator na dinala natin ay hindi sapat. Baka mamatay siya bago niya matapos ang pirma. Di hawakan mo ang kamay niya at pilitin mong ilapat ang panulat. Ang utos ng matanda. Walang dapat makaalam na narito tayo. Kapag nakuha na natin ang lahat, hahayaan na natin siyang makapahinga ng tuluyan. Naramdaman ni Elena ang tila paghinto ng daloy ng kanyang dugo. Hindi lang pala pagnanakaw ang balak ng mga ito, balak nilang patayin si Mateo matapos makuha ang lahat ng gusto nila. Ang kanyang asawa, sa kabila ng lahat ng kasamaan nito, ay kasalukuyang pinapatay ng sarili nitong ina at ng babaeng pinili niya kaysa kay Elena. Dangling mystery. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, nakita ni Elena ang isang itim na briefcase sa ilalim ng mesa. Isang briefcase na pamilyar sa kanya. Ito ang lalagyan ng mga orihinal na blueprints at patents ng kanyang ama na akala niya ay nawala sa sunog 10 taon na ang nakalilipas. Dahan-dahang pumasok si Elena sa loob ng bahay sa pamamagitan ng pintuan sa kusina. Ngunit bago pa man siya makahakbang sa hagdan, isang malamig na boses ang narinig niya mula sa dilim ng pasilyo. Akala ko ba ay matalino ka, doktora? Pero bakit pumasok ka sa sarili mong libingan? Ang pagpihit ni Elena ay huli na. Isang malakas na hampas sa kanyang ulo ang nagpadilim sa kanyang paningin. Ang huling nakita niya ay ang nakangising mukha ng abogado ni Doña Corazon. Hawak ang isang mabigat na piraso ng kahoy. Tapusin mo na yan, Clara. Hindi na tayo pwedeng maghintay pa. Ang bawat sandaling dilat ang mga mata ng babaeng yan ay panganib sa ating lahat. Ang mga salitang yon ni Doña Corazon ang unang bumulaga sa pandinig ni Elena nang magising siya mula sa kadiliman. Ang kanyang ulo ay tila binibiyak sa tindi ng sakit at ang lasa ng dugo sa kanyang bibig ay kasing pait ng katotohanang kasalukuyan niyang kinakaharap. Nararamdaman niya ang magaspang na lubid na nakatali sa kanyang mga kamay at paa habang siya ay nakasalampak sa malamig na sahig ng lumang silid sa antipolo. Sa gitna ng silid, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng isang bumbilya, nakita ni Elena si Mateo. Ang kanyang asawa ay nakahiga sa isang pansamantalang kama, putlang-putla at hirap na hirap sa paghinga. Ang bawat singhap nito ay tila isang pagsusumamo para sa buhay. Ngunit ang dalawang babaeng nasa tabi niya ay tila mga anino ng kamatayan na walang balak makinig. Si Clara ay nakaupo sa tabi ni Mateo. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng tensyon habang pilit na inilalapat ang panulat sa nanginginig na kamay ng asawa ni Elena. Pirmahan mo na ito, Mateo, para sa anak natin, para kay Gabriel. Ang bulong ni Clara, ang boses ay puno ng desperation. Naramdaman ni Elena ang isang matinding panunuyo ng lalamunan. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang babala na malapit na siyang maubusan ng oras. Tumingin siya sa itim na briefcase na nasa paanan ni Doña Corazon, ang legacy ng kanyang ama na naging mitya ng lahat ng trahedyang ito. Ang pamilyang itinuring niyang tahanan ay naging isang piitan ng mga buwitre na handang pumatay para sa kapangyarihan. Mama, bakit?
Ang mahinang tanong ni Elena. Ang boses ay paos at puno ng pait. Lumingon si Doña Corazon. Ang kanyang mga mata ay nanunuot sa puot. Bakit? Dahil masyado kang matalino, Elena. Masyado kang malinis. Sa bawat araw na nakikita kitang nanggagamot, pinapaalala mo sa akin kung gaano kadumi ang paraan namin ng pagkuha ng yaman. Ang tatay mo ay isang hadlang, at ikaw ay isang kasangkapan lang na lumampas sa iyong gamit. Lumapit ang matanda kay Elena at hinawakan ang kanyang panganang mahigpit. Dapat ay nanatili ka na lang na isang sunod-sunuran na asawa. Pero pinili mong buksan ang mga dokumentong hindi para sa iyo. Ngayong gabi, matatapos ang lahat. Kapag napirmahan ni Mateo ito, mawawalan ka na ng silbi. Ang namuo sa gitna ng desperasyon ni Elena. Mula sa kanyang pwesto sa sahig, nakita niyang dahan-dahang imulat ni Mateo ang kanyang mga mata. Hindi ito tumingin kay Clara o sa papel. Ang kanyang mga mata na puno ng luha at pagsisisi ay nakatitig ng diretso kay Elena. Sa loob ng 10 taon ng kanilang pagsasama, ito ang unang pagkakataon na nakita ni Elena ang tunay na Mateo. Hindi ang lalaking mapagkunwari, kundi ang lalaking lunod sa sarili niyang mga pagkakamali. Elena, ang pabulong na tawag ni Mateo. Ang boses ay tila isang marahang hanging nagdadala ng huling paalam. Huwag kang magsalita, Mateo. Pirmahan mo na ito. Ang asik ni Clara, habang mas lalong diniinan ang pagkakahawak sa kamay nito. Ngunit sa halip na pumirma, ang kamay ni Mateo ay biglang lumaylay. Ang panulat ay gumulong sa sahig, na lumikha ng isang mahina, ngunit nakatatakot na tunog sa katahimikan ng silid. Ang monitor na nakakabit sa kanya ay nagsimulang maglabas ng mabilis at magulong tunog ng babala. Hindi! Mateo, huwag ngayon! Ang sigaw ni Doña Corazon. Sa gitna ng kaguluhan, narinig ni Elena ang isang malakas na kalabog mula sa ibaba. Ang pintuan ng rest house ay tila sinira ng isang matinding puwersa. Ang mga yabag ng mga tao ay mabilis na umaakyat sa hagdan. Ang mga pulis, ang sigaw ng abogado na nakadungaw sa bintana. Kailangan na nating umalis. Nanlaki ang mga mata ni Doña Corazon. Tumingin siya kay Elena, pagkatapos ay sa briefcase. Attorney Valderrama, tapusin mo na siya. Huwag mo siyang hayaang makapagsalita. Dahan-dahang lumapit ang abogado kay Elena. Hawak ang isang matalim na piraso ng basag na bote mula sa mesa. Nararamdaman ni Elena ang lamig ng kamatayan na papalapit sa kanya. Ang kanyang mga kamay ay nakatali, ang kanyang katawan ay nanghihina, at ang tanging pag-asa niya ay ang mga yabag na papalapit sa pinto. Ngunit bago pa man maabot ng abogado si Elena, isang putok ang umalingaw-ngaw sa loob ng silid. Hindi ito galing sa pulis. Galing ito sa pinto, kung saan nakatayo si Isabela. Ang mukha ay punong-puno ng galit. Hawak ang baril na ginamit niya kanina sa parking lot. Bitawan mo siya o itutuloy ko ang susunod na bala sa ulo mo. Ang sigaw ni Isabela. Ang cliffhanger na ito ay tila isang pagsabog ng tensyon. Habang si Mateo ay nag-aagaw buhay sa kama, ang pamilya Garcia ay kasalukuyang nagkakaubusan ng lahi sa harap ni Elena. Sino ang unang babagsak? At sa gitna ng putukan at sigawan, mapoprotektahan ba ni Elena ang micro SD card na tanging ebidensya ng kanyang katarungan? Biglang namatay ang ilaw sa buong bahay. Sa gitna ng kadiliman, isang boses ang bumulong sa tenga ni Elena. Nandito na ako, Elena. Hawakan mo ang kamay ko. Si Dr. Rafael ba yun? O ang isa pang anino na may mas madilim na balak? Huwag kang matakot, Elena. Nandito na ako. Hindi kita pababayaan. Ang pamilyar na amoy ng antiseptic at mint, ang amoy na laging dala ni Dr. Rafael, ang unang nagpabalik ng pag-asa sa puso ni Elena sa gitna ng madilim at magulong silid. Naramdaman niya ang malamig na talim ng isang maliit na scalpel na dahan-dahang pumuputol sa mga lubid na nakatali sa kanyang mga kamay. Sa bawat hibla ng lubid na napuputol,
Ang pakiramdam ng pagiging bilanggo ni Elena ay unti-unti ring naglalaho. Sa labas ng silid, ang tunog ng mga sirena ng pulis ay lalong lumalakas. Humahalo sa malalakas na yabag ng mga paa na umaakyat sa hagdan. Ngunit sa loob ng silid na yon, ang katahimikan ay tila isang buhay na nilalang na naghihintay ng susunod na biktima. Biglang bumukas ang mga ilaw mula sa flashlight ng mga pulis na pumasok sa silid. Ang unang nakita ni Elena ay si Isabela. Nakasalukuyang nakatutok ang baril kay Attorney Valderrama. Ang abogado ay nakataas ang mga kamay, ang muka ay punong-puno ng takot. Sa kabilang sulok naman, si Doña Corazon ay mahigpit na nakayakap sa itim na briefcase. Ang kanyang mga mata ay mailap na tila isang hayop na nakulong. "Bitawan mo ang briefcase na yan, Mama Corazon." Ang sigaw ni Isabela, ang kanyang boses ay nanginginig sa tindi ng emosyon. "Tapos na ang paghahari ninyo. Ginamit niyo ako. Sinira niyo ang buhay ko. Ngayon, sisiguraduhin kong mararanasan niyo rin ang pakiramdam ng mawalan ng lahat." "Isabela, huwag!" ang awat ni Elena, habang dahan-dahang tumatayo sa tulong ni Rafael. "Huwag mong dungisan ang mga kamay mo para sa kanila. Hayaan mo ang batas, ang lumaslas, sa kanilang mga kasinungalingan." Tumingin si Isabela kay Elena. Sa unang pagkakataon, ang mga mata ng kanyang emdud ay nagpakita ng isang tunay na pagsisisi. Ang baril ay dahan-dahang ibinaba ni Isabela habang ang mga pulis ay mabilis na pinalibutan sina Doña Corazon, Clara at ang abogado. "Wala kayong ebidensya," ang sigaw ni Doña Corazon habang pilit na nagpupumiglas sa mga pulis. "Ang briefcase na ito ay pag-aari ng pamilya Garcia. Walang karapatan ng kahit sino na kumuha nito." "Mayroon kaming ebidensya, Doña Corazon," ang malamig na sabi ni Rafael habang inilalabas ang kanyang tablet. "Hindi lang ang video ng pamimeke ng dokumento ang hawak namin. Hawak din namin ang kopya ng orihinal na patent ng tatay ni Elena na nakapangalan pa rin sa kanya, at ang medical records na nagpapatunay na ang gamot na ibinigay ninyo kay Don Ricardo 10 taon na ang nakalilipas ay hinaluan ng lason." Nang marinig ang pangalan ng kanyang ama, naramdaman ni Elena ang isang matinding luhang pumatak sa kanyang pisngi. Ngunit hindi ito luha ng kahinaan. Ito ay luha ng katarungan. Kinuha niya ang micro SD card mula sa kanyang bulsa at iniabot sa hepe ng mga pulis. "Narito po ang huling boses ng aking ama," ang sabi ni Elena. Ang kanyang boses ay matatag at puno ng awtoridad. Ang boses na nagpapatunay na pinatay siya ng mga taong ito. Napaupo si Doña Corazon sa sahig. Ang kanyang mukha na kanina ay puno ng kayabangan ay biglang naging matanda at tuyo. Si Clara naman ay umiiyak na sa sulok, yakap ang batang si Gabriel na walang kamalay-malay sa kasamaan ng kanyang ina. Ang namuo sa gitna ng pag-aresto, lumapit si Elena sa kama ni Mateo. Ang kanyang asawa ay halos hindi na humihinga. Ang monitor ay nagpapakita ng papatag na linya. Dahan-dahang hinawakan ni Elena ang kamay ni Mateo. Ang kamay na dati ay nagbigay sa kanya ng singsing ng kataksilan. Sa huling pagkakataon, ginamit ni Elena ang kanyang stethoscope para pakinggan ang puso nito. Elena!" ang pabulong na sabi ni Mateo. Ang kanyang mga mata ay pilit na idinidilat. "Patawad. Patawarin mo ako. Si Gabriel, huwag mo siyang pababayaan." Tumingin si Elena sa kanyang asawa. Ang lahat ng 10 taon ng pait, puyat at pagluha ay tila naglaho sa isang segundo, napalitan ng isang malalim na kapayapaan. "Huli na para sa tawad mo, Mateo," ang mahinang bulong ni Elena sa tenga nito. "Pero para sa bata, sisiguraduhin kong lalaki siya ng may dangal. Hindi tulad mo. Maari ka nang umalis." Sa huling paghinga ni Mateo, ang linya sa monitor ay tuluyang naging patag. Ang mahabang huni nito sa katahimikan ng silid ay tila isang huling buntong hininga ng isang pagsasama na binuo sa kasinungalingan at tinapos sa katotohanan.
Pinalabas ng mga pulis sina Doña Corazon at Clara na kasalukuyang sumisigaw at nagmamakaawa, habang si Elena naman ay nanatiling nakatayo sa tabi ng malamig na katawan ni Mateo. Naramdaman niya ang isang mainit na jacket na ipinatong sa kanyang balikat. Si Rafael. "Tapos na, Elena. Malaya ka na," ang sabi ni Rafael. Ang kanyang boses ay tila isang pamilyar na himig ng paggaling. Tumingin si Elena sa labas ng bintana. Ang ulan ay tumigil na, at sa pagitan ng mga ulap, ang unang liwanag ng bukang liwayway ay nagsisimula ng sumilip. Ang cliffhanger sa pagkakataong ito ay hindi na tungkol sa panganib, kundi tungkol sa bukas. Bakit kung kailan wala na ang lahat ng binuo mo sa nakaraan, doon mo palang mararamdaman na handa ka nang magsimula ng isang tunay na buhay. Ngunit sa paglabas nila ng rest house, isang hindi inaasahang tao ang naghihintay sa kanila sa ibaba ng hagdan. Ang tao na magpapatunay kung ang katarungan ba ay talagang sapat para sa isang pusong sugatan. Ang puting damit na ito ay maaari nating labhan, Doktora, pero ang mga luhang pumatak dito, iyan ang magpapaalala sa'yo kung gaano ka katatag. Ang boses na yon ay hindi nanggaling sa isang abogado, pulis o kay Rafael. Nanggaling yon kay Aling Tiago, ang matandang pasyente na ginamot ni Elena noong gabing magsimula ang lahat ng trahedyang ito. Nakatayo ang matanda sa labas ng rest house, hawak ang isang maliit na balutan ng kakanin. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng karunungan na tanging ang kahirapan at karanasan ang makakapagbigay. Napatigil si Elena sa pagbaba ng hagdan. Tumingin siya sa kanyang sarili. Ang kanyang puting gown ay gusot-gusot. May mga mantsa ng putik at dugo, at ang kanyang buhok ay gulo-gulo mula sa pakikipagbuno sa kadiliman. Ngunit nang makita niya ang tapat ng ngiti ni Aling Tiago, naramdaman ni Elena ang isang mainit na bugso ng emosyon sa kanyang dibdib. Ang lahat ng sakit na kinimkim niya sa loob ng 10 taon ay tila biglang nahanap ang lagusan nito. "Aling Tiago, bakit po kayo narito?" ang tanong ni Elena habang dahan-dahang lumalapit sa matanda. "Narinig ko po ang nangyari sa radyo, Doktora, at alam ko pong kailangan ninyo ng makakausap na hindi magtatanong tungkol sa batas o pera," ang sagot ni Aling Tiago habang iniabot ang balutan. "Kumain po muna kayo." Ang tiyan na walang laman ay lalong nagpapabigat sa isipan. Ang namuo sa simpleng pag-uusap na yon. Naupo si Elena sa damuhan, sa tabi ng matanda, sa ilalim ng sumisikat na araw. Habang kinakain niya ang malagkit na kakanin, naramdaman niya ang unti-unting pagbabalik ng kanyang lakas. Sa gitna ng lahat ng mararangyang pagtitipon ng mga Garcia, wala ni isa doon ang nagparamdam sa kanya ng ganitong uri ng kapayapaan. Sumunod na mga araw ay tila isang mabilis na pag-ikot ng mga kaganapan. Ang balita tungkol sa Garcia scandal ay naging bukang-bibig sa buong bansa. Si Doña Corazon at Clara ay formal nang kinasuhan ng murder, falsification of documents at fraud. Si Isabela dahil sa kanyang pagtulong sa pag-aresto at pagtestigo ay binigyan ng mas mababang parusa. Ngunit ang kanyang pangalan ay tuluyan ng nadungisan sa lipunan. Sa loob ng ospital, ang mga kasamahan ni Elena ay may iba't ibang reaksyon. May mga humahanga, may mga nagbubulungan, ngunit ang karamihan ay nakaramdam ng hiya dahil sa pagdududa sa kanya. Isang hapon, habang nag-aayos si Elena ng kanyang gamit sa opisina, pumasok si Rafael. "Elena, ang board meeting ay matatapos na sa loob ng 1 oras," ang sabi ni Rafael habang sumasandal sa pinto. "Ang iyong mga shares ay tuluyan nang naibalik sa'yo at ang patent ng tatay mo ay kinikilala na bilang pundasyon ng bagong research wing ng ospital. Ikaw na ang may-ari ng halos kalahati ng institusyong ito." Tumingin si Elena sa kanyang desk. Ang itim na briefcase ng kanyang ama ay naroon, bukas, at ang mga blueprint ay tila humihinga na rin ng malaya. "Hindi ko ito gusto para sa kapangyarihan, Rafael. Gusto ko lang na ang pangalan ni Papa ay muling mabanggit ng may paggalang." "At paano naman ang bata? Paano si Gabriel?" ang tanong ni Rafael.
Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Huminga ng malalim si Elena. Kinuha niya ang asul na sapatos ng sanggol na kinuha niya sa kondo at dahan-dahang inilagay sa loob ng briefcase. Si Gabriel ay nasa pangangalaga muna ni DSWD, pero sinimulan ko na ang legal na proseso para maging guardian niya. Hindi bilang asawa ni Mateo, kundi bilang isang babaeng gustong magbigay ng pagkakataon sa isang batang walang kasalanan sa kasalanan ng kanyang mga magulang. Isang gabi, bago ang formal na pagbubukas ng Garcia Garcia Research Center, pumunta si Elena sa kulungan para bisitahin si Doña Corazon. Nakatayo ang matanda sa likod ng rehas, ang kanyang mukha ay tuyot at walang kahit anong hiyas. Nang makita si Elena, ang kanyang mga mata ay muling nag-apoy sa galit. Nandito ka ba para pagtawanan ako? Para ipamukha sa akin na nakuha mo na ang lahat? Tumingin si Elena sa kanyang biyenan nang walang puot. Nandito ako para sabihing pinatawad na kita, Mama. Hindi dahil karapat-dapat ka sa tawad, kundi dahil hindi ko na kayang dalhin ang bigat ng galit mo sa buhay ko. Ang lahat ng yaman na ipinaglaban mo ay gagamitin ko para sa mga batang tulad ni Gabriel na hindi kailanman mararanasan ang klase ng pagmamahal na ibinigay mo sa amin. Tumalikod si Elena nang hindi naririnig ang mga sumunod na mura ni Doña Corazon. Sa labas ng presinto, naghihintay si Rafael. Ang hangin ng gabi ay malamig at ang mga bituin ay tila mas maliwanag kaysa dati. Saan tayo pupunta ngayon, Doktora? Ang tanong ni Rafael habang binubuksan ang pinto ng sasakyan para kay Elena. Tumingin si Elena sa malayo. Sa abot tanaw kung saan ang mga ilaw ng lungsod ay kumukutitap. Sa sementeryo, Rafael, gusto kong sabihin kay Papa na tapos na ang operasyon. At sa pagkakataong ito, ang pasyente ay gumaling na. Ang cliffhanger sa kabanatang ito ay ang katahimikang namagitan sa kanilang dalawa habang magkatabi silang nagmamaneho. Isang katahimikang hindi na kailangang punan ng mga salita. Dahil sa bawat sulyap ni Rafael kay Elena, alam ng dalawa na may bago ng pintong nagbubukas. Ngunit bago sila makarating sa sementeryo, isang tawag ang natanggap ni Elena mula sa ospital. Isang emergency case ang kakarating lang, isang batang biktima ng aksidente na kailangan ng isang dalubhasang doktor. Babalik ba si Elena sa kanyang puting gown o pipiliin niyang iwanan na ang mundo ng dugo at sakit para sa isang bagong simula? Isang taon ang mabilis na lumipas mula nang ang ingay ng mga sirena at putok ng baril ay bumasag sa katahimikan ng gabi sa Antipolo. Ngayon, ang tanging maririnig sa paligid ng bagong tayong Ricardo Garcia Memorial Clinic ay ang mahinang awit ng mga ibon at ang masayang tawanan naman ng mga batang naghihintay sa kanilang check-up. Ang sikat ng araw ay marahang tumatagos sa mga bintanang salamin na nagbibigay ng liwanag sa isang silid na puno ng pag-asa sa halip na pait. Nakatayo si Elena sa harap ng malaking salamin sa kanyang opisina. Dahan-dahan niyang isinuot ang kanyang puting gown. Ang telang ito, na dati ay tila kasing bigat ng isang sumpa, ay naging simbolo na ngayon ng kanyang muling pagkabuhay. Wala na ang mantsa ng dugo at putik. Ang tanging naroon ay ang bango ng bagong labang damit at ang tatak ng kanyang pangalan, Dr. Elena Garcia, Medical Director. Mama Elena, tingnan mo po ang drawing ko. Isang maliit na boses ang bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Pumasok ang batang si Gabriel, suot ang kanyang uniforme sa paaralan. Ang bata ay tumatakbo patungo sa kanya. Bitbit ang isang piraso ng papel kung saan nakaguhit ang 3 tao. Isang babaeng nakaputi, isang batang lalaki, at isang lalaking may salamin. Ang namuo nang lumuhod si Elena para pantayan ang taas ng bata. Inayos niya ang gulugulong buhok ni Gabriel at hinalikan ito sa noo. Napakaganda ng drawing mo, Gabriel. Sino ang mga ito? Ikaw po ito, Mama. Ako ito. At si Tito Rafael, ang sagot ng bata ng may malapad na ngiti.
Sabi ni Tito Rafael, tayo daw po ang bago niyang pamilya. Naramdaman ni Elena ang isang pamilyar na init sa kanyang puso. Ang pag-aalaga kay Gabriel ay hindi naging madali sa simula. Sa bawat sulyap niya sa bata, nakikita niya ang anino ni Mateo at Clara. Ngunit sa paglipas ng mga buwan, napagtanto ni Elena na ang pagpapatawad ay hindi isang damdamin, kundi isang desisyon. Pinili niyang mahalin ang bata, hindi bilang pambayad sala, kundi dahil ang paghilom ng kanyang sariling sugat ay nagsimula nang matutunan niyang huwag ipasa ang galit sa susunod na henerasyon. Bumukas ang pinto at pumasok si Rafael. Bit-bit ang 2 tasa ng kape. Ang kanyang mga mata ay nananatiling puno ng paghanga at debosyon kay Elena. Handa ka na ba para sa ribbon cutting, Elena? Naghihintay na sa labas ang mga board members at ang mga pamilyang tinutulungan ng foundation. Handa na ako, Rafael, ang sagot ni Elena, habang tumatayo at kinukuha ang kamay ni Rafael. Habang naglalakad sila sa pasilyo, dumaan sila sa isang dingding kung saan nakasabit ang mga lumang larawan ng ospital. Huminto si Elena sa tapat ng larawan ng kanyang ama. Sa loob-loob niya, alam niyang nakangiti ang kanyang ama mula sa kabilang buhay. Ang katarungan ay hindi lang nakamit sa loob ng kulungan kung nasaan sina Doña Corazon at Clara. Nakamit ito sa bawat buhay na naililigtas ni Elena sa ilalim ng pangalan ng kanyang ama. Nagawa na natin, Rafael. Ang bulong ni Elena, ang kanyang boses ay puno ng kapayapaan. Hindi, Elena. Ikaw ang nakagawa nito. Ang pagtatama ni Rafael. Ikaw ang nagpasyang bumangon nang ang mundo ay pilit kang ibinaba. Ikaw ang tunay na manggagamot dahil pinagaling mo ang pinakamahirap na sugat sa lahat, ang sugat ng pagkakanulo. Sa paglabas nila sa entablado, sinalubong sila ng malakas na palakpakan. Tumingin si Elena sa madla at nakita niya si Aling Tiago sa harapang hanay, kumakaway ng may luha ng katuwaan. Sa sandaling iyon, nasagot ni Elena ang lahat ng kanyang mga katanungan. Nagawa na ba niyang magpatawad? Oo, dahil ang kanyang puso ay wala ng puwang para sa puot. Nakatagpo na ba siya ng kapayapaan? Oo, sa bawat yakap ni Gabriel at sa bawat sulyap ni Rafael. Ano ang aral na iniwan ng kanyang paglalakbay? Na ang bawat pighati ay may hangganan at ang bawat sugat, gaano man kalalim, ay maaring maging isang peklat na magpapaalala sa atin ng ating katatagan. Ang puting damit ni Elena ay hindi na lamang uniforme ng isang doktor. Ito ay naging baluti ng isang babaeng nagmahal, nasaktan, lumaban, at sa huli ay nagtagumpay sa pinakamahalagang operasyon ng kanyang buhay, ang pagliligtas sa kanyang sariling kaluluwa. Huminga ng malalim si Elena. Hinawakan ng gunting para sa ribbon at dahan-dahang ginupit ang pulang laso. Ang tunog ng pagkakagupit nito ay tila huling tunog ng pagputol sa lahat ng tanikala ng nakaraan. Sa ilalim ng malawak at asul na langit, nagsimula ang bagong kabanata ng kanyang buhay. Isang buhay na hindi na idinidikta ng iba, kundi binuo ng kanyang sariling mga kamay.